Pangsanlibutang ulat. Tunay na kayamanan. September 14. Costa Rica. Jayakel. Si Jayakel ay isang mahirap na batang lalaki na nakatira sa isang mahirap na pamilya sa Costa Rica. Siya ay lumaki na walang anumang gamit. Ngunit noong siya ay 16, mayroon na siyang makapal na gold chain sa kanyang leeg at mga gintong singsing sa kanyang mga daliri. Naghinala ang grupo ng gang sa kanilang lugar. Inakala ng leader ng gang, na binansagang The Devil, na maaaring drug dealer si Jayakel nang walang pahintulot mula sa kanya. Inutusan niya ang isang miyembro ng gang na makipag-ugnayan kay Jayakel sa pamamagitan ng social media at tanungin siya kung tunay ang gold chain na nakasuot sa kanyang leeg. Kinumpirma ni Jayakel at ipinagmalaki pa na tunay na gintong alahas ang kanyang mga suot. Alam niya na ang mensahe ay nanggaling sa isang miyembro ng gang. Minsan na siyang kabilang sa gang, ngunit iniwan niya ito para sumali sa ibang gang. Ngayon, sa halip na pagbebenta ng droga, ay akyat bahay naman ang ginagawa nila at kidnapping. Nabili niya ang mga gintong alahas mula sa mga masasamang gawain ng gang. Makalipas ang ilang oras, mga 7:00 ng gabing iyon, nakita ni Jayakel ang dalawang magkapatid na miyembro ng gang na nakasakay sa motorsiklo at mabilis ang takbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo si Jayakel sa labas ng bahay ng kanyang lola kung saan makikitulog sana siya sa gabing iyon. Mabilis ang pangyayari, ang nakaangkas sa motor ay bumunot ng baril at pinaputukan siya ng 8 beses. Tinamaan siya sa binti, sa dibdib at sa tiyan. Agad na bumagsak si Jayakel sa lupa at takot na takot siya. Hindi siya makasigaw at makagalaw. Naalala niya bigla ang turo sa kanya ng kanyang Adventist na tita noong bata pa siya, na manalangin at magbasa ng Biblia. Napagtanto niya sa mga sandaling iyon na nagkamali siya sa pagsali niya sa gang. Nanalangin siya, "Lord, patawarin mo po ako." Para bang tumigil ang oras para kay Jayakel. Narinig na lang niya ang mabilis na takbo ng motor palayo. Pagkatapos ay may dumaang kotse pero hindi ito huminto. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang lola, at lumuhod sa tabi niya. Pagkatapos ay may dumating na isa pang sasakyan at huminto. 2 tao ang lumabas at isinakay si Jayakel sa sasakyan at agad na isinugod sa ospital. Nagising si Jayakel kinabukasan 3:00 ng hapon. Nakakabit sa kanya ang isang makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Mayroon siyang 23 tahi sa gitna ng kanyang tiyan. Nalaman niyang muntik na siyang mamatay. Ang mga Adventist mula sa simbahan ng kanyang tiyahin ay nananalangin para sa kanyang kaligtasan ng maraming oras. Ngayon, siya ay buhay, at ito ay isang himala. Mula sa araw na iyon, nagpasya siyang mabuhay para kay Jesus. Makalipas ang 3 taon, nag-aaral si Jayakel para maging barbero. Ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa ibang mga kabataan, hinihikayat niya silang hanapin ang kahulugan ng buhay sa pamamagitan ng Diyos at hindi sa mga gang. Hinihimok niya sila na punuin ang kanilang isipan ng mabubuting bagay at manatiling malapit sa Diyos. Sa sarili niyang buhay, pinagsisihan niyang pinuno niya ng basura ang kanyang isipan noong teenager siya. Ngayon ay nagtitiwala siya na pupunuin ito ng Diyos ng mabubuting bagay habang gumugugol siya ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Sinabi ni Apostol Pablo, "At huwag kayong umayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos." Roma Kapitulo 12 Versikulo 2. Gusto kong mag-isip tungkol sa magagandang bagay, at ayaw ko nang balikan ang pangit kong nakaraan. Sabi ni Jayakel. Ngayon, nagbabasa ako ng Biblia tuwing umaga at gabi-gabi. Gumigising ako ng maaga para manalangin.
Ito ay isang proseso. Alam ko na tutulungan ako ng Diyos at malayo ang mararating ko. Ang dalawang magkapatid na lalaki na bumaril sa kanya ay hindi na niya isinumbong sa pulisya. Doon pa rin siya nakatira sa kanilang lugar, at alam niya na hindi magiging maganda kapag isinumbong niya ang dalawang lalaking ito sa pulis. Baka balikan ang kanyang pamilya. Ang mga gintong alahas na suot niya nung gabi ng pag-atake sa kanya ay nawala na. Hindi niya alam kung sino ang kumuha, ngunit hindi ito mahalaga para sa kanya. Nalaman niya na ang tunay na kayamanan ay hindi maaring isuot. Ang tunay na kayamanan ay kung sino ang nasa puso niya. Ang mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pananaw sa buhay sa Costa Rica at mga hamon sa misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagbubukas ng Center of Influence upang ibahagi ang pagmamahal ni Jesus sa mga bata na katulad ni Jayakel. Dito makakaiwas sila sa panganib na maimpluwensyahan ng mga droga at gang sa Costa Rica. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog.